Okay, kabayan, balik po tayong muli sa ating palatuntunang ating alamin sa araw na ito. Ang inyong lingkod, ka Jerry Geronimo, ang inyong pong makakapiling na muli, kabayan ko. Ho. Sana nasa mabuting kalagayan po tayong lahat. Umaasa po ako na okay po tayong mga Pilipino dito sa ating bansa. Laban po sa virus na COVID. Ano po, si Mr. COVID na nananalasa sa buong mundo kasama na po ang Pilipinas. Alam po ninyo, kabayan, dito po sa ating bansa, sa Pilipinas, medyo gumagaang po ang problema sa COVID sa pagbaba ng mga bilang ng mga kaso na naitatala ng DOH, kabayan. Medyo maluwag na rin ang galaw ng mga kababayan po natin. Pero ingat pa rin po tayo, kabayan. Sunod po tayo sa mga protocol. Sabi nga ng mga ulat, marami ang hindi nag-iingat, kabayan. Medyo nagiging kampante po sila. Sabi nga po ni Dr. Yung isang David, di Dr. David, isa po sa mga fellow sa yung pong nag-aalaga sa atin tungkol sa mga informasyon sa COVID, kabayan. Sabi nga po niya, nakikita niya sa daan may mga tao na walang face mask, kabayan ko. Naku, kinakailangan gawin po natin ang mga itinuturo at ipinapayo po ng mga dalubhasa. Tingnan po ninyo, kabayan, ang nangyayari sa ilang panig po ng Europa. Sabi nga po ng ilan, parang nagiging epicenter po. Parang bulkan, kabayan ko. Umaakyat ang mga kaso sa nasabing lugar. Sa isang bansa, sa bawat 100,000 daw ng mga tao, kabayan, ang may tama, 800. Hindi bumababa sa 400, kabayan. Kaya anong nangyari? Lockdown uli po sila, kabayan. Sa maraming parte po yan ng Europe, kabayan. Sa isang bansa naman sa Asia, ayon po sa ulat, kabayan, sabi po ng kanilang gobyerno, pag hindi kayo sumunod sa mga protocol, ay hindi sila bibigyan ng tulong kapag kayo ay na-ospital. Hindi babayaran yung hospital bill, kabayan. Siguro dapat ewan ko kung pwedeng mangyari po sa atin yan, pero yan po ay para maiwasan po ang pagkalat na matindi ng nasabing kalaban po natin, hindi natin makita, kabayan. At maraming bansa daw sa Europe ang may surge na sa kasalukuyan o pagbabalik po ng COVID. At ang may tama, alam po ninyo kung sino, yung pong mga walang bakuna, not vaccinated, kabayan. Totoong balita yan, kabayan ho, nakukuha po natin sa internet. Kaya hindi dapat tayo magpabaya kahit na nakikita nating nagluluwag na po tayo. Sa isang dako naman, sinabi ng ilang doktor kung sila po ang tatanungin, kabayan po, ay dapat huwag alisin daw po ang face shield sapagkat yan ay third line of defense, sabi po nila. Alam po ninyo, kabayan, ako kapag lumalabas ako ng pinto, hindi ako lumalabas sa kalye, lumalabas po ako ng pinto, nagwawalis-walis sa labas. Ano po? Nagfe-face shield po ako, kabayan ko, kahit na walang tao, sapagkat naniniguro po ako na baka may lilipad-lipad na COVID na hindi ko po masangga, hindi ko naman nakikita, madilim pa. Okay, marami pa rin ang naniniwala na hindi kailangan ng bakula. Well, anong sabi ng iba? That is your choice, kabayan. Hindi natin pwedeng alisin sa inyo ang inyong karapatan, kabayan ko. Okay. Sa araw nito, dapat maiiba po tayo ng paksa sapagkat tutunguhin natin talaga ang fishery sector. Pero hindi po natin nakuha at nagkakaroon po tayo ng problema sa linkage, kabayan ko, kay dating direktor ng BIFAR, si Attorney Asis Perez, kabayan, na matagal na po nating kilalang bihasa sa mga nangyayari po sa larangan po ng agriculture and fisheries, kabayan. Siguro next time, pag-aaralan po nating mabuti ang koneksyon, kabayan ko, at ito po ay ating tatalakayin sa ating palatuntunang ating alamin sapagkat bukod sa agriculture, ang malaking sektor at gutom sa pansin ng maraming pinuno ng ating bansa, kabayan, ay ang fisheries sector. Ibig sabihin, hindi po gaanong napapansin. Nandiyan ang pinakamalaking bahagi ng mga mahihirap po nating kabayan na umaasa po sa pangingisda at pagpoproseso po ng isda at saka sa aquaculture, kabayan. Well, sa aquaculture, kabayan ko, ang naririyan, karamihan yung may mga pera at may mga kakayahan at saka yung meron pong mga lupain. Pero ang ating mga fisher folk, asa po sa karagatan na kanilang tinutungo, kabayan.
Alam nyo, marami po ang idea ang ating alamin. Kung ako pong inyong tatanungin, maraming dapat gawin dyan. Hindi lang motherhood statements na binibigay ng marami po nating mga pinuno na naririnig. Meron kong narinig na nagpaplano pero hindi po specific ang kanyang mga sinasabi at ang binibigay lamang ay yung pangmalawakan. Ano po? Kinakailangan maibigay natin direkto punto kabayan kung ano ang dapat na mangyari at makinabang ang ating pong mga kababayan sa larangan po ng pananakahan at pangisdaan. Okay. At sa ating po mga darating na pagtatangal, sisikapin po natin maging bahagi ng ating palatuntunan. Facebook Live, ano po, sa palatuntunan ating alamin si dating direktor ng BIFAR, Attorney Asis Perez Cabayan. At marami siyang ideya na kukunin po natin para maitala po natin dito sa ating palatuntunan ating alamin. Well, okay, sa araw na ito kabayan, napakarami nitong tanong na tinatanggap po natin sa ating programa tungkol po dito sa pag-aalaga po ng itik kabayan. Alam po ninyo, nung buhay pa ang ating kaibigan, ano po, dyan po sa lalawigan po ng Laguna, excuse me, si Director June Rebong Cabayan, napag-usapan po namin at inihatid ko sa Kongreso, sa 10th Congress Kabayan, ang isang panukala, resolusyon na kinakailangang magkaroon tayo ng programa tungkol po sa pag-aalaga po ng itik para ma-develop po natin ang gusto at mapaganda po ito sa lalong madaling panahon sapagkat yan po ay maraming kababayan po natin ang nakikinabang. Nagsimula ang itik sa Pateros, dyan po sa Rizal, pagkatapos napunta po sa Laguna, dumami po ng dumami, pagkatapos nawala po at ngayon ay nasa Central Luzon at yan po ang pinakikinabangan ng marami po nating mga kababayan at tumadun po sa ilang lugar sa Kabisayaan at Mindanao. At nitong huli kabayan, nakausap po at naging bahagi po ng ating palatuntunan ng ating alamin si Superintendent Rene Caparas Santiago, kabayan ko. At siya po ay ating pong naging nakapiling po natin, palagian po natin tinatanong tungkol po dun sa binabanggit niyang Itik Pinas. Na ngayon ay tinatanong muli sa ating palatuntunan ating alamin. Meron po tayong nakuhang part ng kanyang interview kabayan pero sa mga darating na pagtatanghal ng ating programa, magiging panauhin natin muli si Ginoong Rene Caparas Santiago at siya po ngayon ay isa po sa mga Assistant Director ng Bureau of Animal Industry kabayan. Okay, balikan po natin ang tungkol sa binabanggit niyang Itik Pinas kabayan. Panoorin po ninyo. Okay kabayan, sa ating pagpapatuloy, hayaan po ninyong maihatid namin sa inyo ang ilang bahagi po ng mga paliwanag ukol sa Itik Pinas na sinabing magbibigay ng magandang lahi at kita sa mga nais na mag-alaga ng nasabing itik para sa produksyon ng itlog. Gamit naman sa produksyon ng itlog na maalat at balut. Dito ayon sa mga ulat ay naipamamahagi na ng mga accredited breeders na matatagpuan sa ilang lalawigan sa Luzon. Si Dr. Rene Santiago ang nagbigay ng paliwanag tungkol dito. Bahagi ng Agri-Fishery Forum and Exhibits ukol sa Itik Pinas. Yung Itik Pinas natin, actually sa Philippine Mallard Duck natin o yung itik, pateros o pato ng Bisaya na tinatawag. Yung itik natin. Kaya daw dumami yung Pilipino because of balot at saka San Miguel beer. So, dati no, isang balot sa San Miguel, 9 months baby na daw yan. So, until now, mahilig pa rin tayong kumain ng balot at isa yan sa nakikita natin. Pangalawa po, ang itik na nagbibigay ng itlog at karne galing sa poultry. No? Chicken lang lagi naisip natin, broilers, layers, pero ito na po yung pangalawa, no? Yung itik natin na nagbibigay ng itlog at karne para sa pagkain din at hanap buhay ng ating mga magsasaka. Around mga 400 na farmers o families ang nakikinabang dito, pero pa yung nagtitinda ng balot, pero pa yung nagtitinda ng itlog na maalat na nakikinabang po sa pag-aalaga ng itik.
Kung titingnan natin, Central Luzon pa rin ang pinakamaraming itik sa Pilipinas. Nandito yung mga taga Pampanga, alam ko medyo maraki yung actually meron tayong ginawa dyan sa Nueva Ecija, meron tayong cooperator dyan, Haen din, parting Saragossa siya, nasa 7 kilometers siya nung nagkaroon ng bird flu. Buti naman ako at least hindi naging sa 1 kilometer kung hindi napatay yung itik pinas namin doon na nag-iisa sa Central Luzon. Sa ngayon po may mga around mga 10,000 na siya na ginagamit na breeds natin at marami na siya kasi nung nagkaroon ng bird flu hindi niya mailabas sa Saragossa yung kanyang stocks. Ang ginawa niya, nilagay niya lahat sa incubator yung kanyang mga itlog at saka yung iba nag-hire siya ng mga incubators na pwede magamit. So marami po siyang pisa doon, pwede po niyo si Mr. Rene Ramos po yon, no, na nag-aalaga ng itik pinas natin doon. So sila po yung nakikita natin bakit natin ginawa itong itik pinas o bakit tayo nagawa ng programa para sa selection. Nakita natin na yung inaalagaan nating itik 100 years ago, sabi ni Dr. Lambio, yung advisor ko sa LB, ay yung pa rin yung inaalagaan natin ngayon. Pero kung titingnan natin, kung breeds sa pagkain, nakita niyo kung gaano kaganda yung nagpo-promote ng ating mga feeds ngayon. Ganun din kaganda yung produkto na dinevelop nila. Na hindi mo na kailangan yung suso, hindi mo na kailangan manghuli ng hipon at manguha ng damo para mangitlog yung mga itik. Kaya na nilang i-provide yun ngayon sa kanilang produkto. Pero yung itik natin, hindi natin binigyan ng pagpili o pagsiyensya kung paano siya uunlad. No? Sabi nga ni Sir Fernandez, may mga sistema, kung lahi, pagkain, at management. So sa management, nandun na yung health, housing, and so on and so forth. Pag yung tatlo na yun hindi maayos, may problema tayo doon sa ating mga alaga. So, yung po yung binigyang pansin sa tulong po ng Picard, yung lahi ang binigyang pansin ng programa. So, it was started 2012 and then 4 years. Sabi ko naman, nag-start na kami before, nakita nga po ng Picard yan and then nagtiwala si Doc Senan sa akin na i-develop o maggawa ng selection program para dito sa itik natin. In 2012 at nagawa nga po na tayo ng mga strategies, criteria para dito. So, ang inuna po natin, ano pa nauna, itlog o yung itik? May suggestion mo, ha? Itik, hindi itlog o manok. Pero dito po sa programa na ginawa natin, sa proyekto, inuna natin itlog. We collected po around 4,000 eggs, no? 1,000 in Pampanga, 1,000 in Batangas, and then Laguna, and then sa Quezon. Kumuha tayo ng, walang selection yun. Basta bumili tayo ng hatching egg doon sa mga farmers natin. Pinisa natin yon at ginawaan natin ng criteria sa sisiw pa lang, sa growing niya, at saka doon sa kanyang pagpili sa 18 weeks of age. Individually, lahat ng na-produce natin, tinimbang natin yon. Kasi wala kang makukuha, sir, na mga data. Kasi parang sa buong mundo, ang Pilipino lang ang nagko-concentrate sa paitloging itik. Karamihan na nagpo-produce ng duck sa buong mundo, ang pinoproduce nila is yung meat. Pekin, Muscovy. Tayo, because of the balut nga. So, wala tayong makita reference masyado, but ang UP, marami na rin yung pag-aaral before, hindi lang natutuloy. So, yun po yung naging reference natin. And ang pinaka-model po natin dito is yung ginawa ng Taiwan. No? Ang Taiwan, they are started also yung development ng itik nila, no? Yung they call it Chaiya, na from 47% egg production, they are now claiming 85% egg production in 1 year. So kung may ganun po tayo sa Pilipinas, pwede kang bumili ng Fortuner ng buwan-buwan. Sobrang ganda. Kasi when we started the project, we only have something like 55% average ang Pilipinas. No? So, nung tinarget lang natin, ma-increase natin yung egg production nito, ma-uniform natin yung body weight, kasi mahalaga, alam ng mga nutritionist yun, na dapat pare-pareho yung pinapakain mo. No?
na dapat yung body weight niya is yun yung kaya mong dapat yun yung provide na nutrition niya. So kung hindi pare-pareho, may iba-ibang dami ng pagkain. So yun po yung ginawa natin. Bakit ngayon may sinasabing kulay, no, itim at saka kaki? Di ba parang maganda, pare-pareho. Kung merong breed na sinasabing durok, dapat ano yan, pula, no? Brown or something. And then kailangan large white yan. So ganun po yung ginawa din natin sa itik. At 18 weeks, sinelect natin yung mga common na kulay. Nakita natin na pag binread mo yung black, no, natin na may bib sa leeg, ay true to type, pwede mo siyang mabreed ng pare-pareho. Yung kaki, meron pala siyang kaki, no? Na talagang pag binread mo siya, ang anak niya is the same yung kanyang magulang. Yung body weight na sinasabi natin, pag nagkaroon ka pala ng criteria na ganito na range, lahat ng papasok sa 1.1, 1.3 kilos, yun ang kunin mo, nagiging uniform yung body weight ng hayop natin. Yung mga native, hindi rin may malaki, may maliit. Ano? Yung lampas doon, edi yung tanghalian namin paminsan-minsan. No? So hindi na siya kasama doon sa replacement. So 18 weeks, tapos siyempre may improve natin. Sabi nga nila is yung quality ng ating, yung business side, dapat nandoon yung egg production. Kasi hindi naman for meat to, ano? Pero kailangan dumami rin yung itlog. So meron tayong reference na partial egg production at 40 weeks old. Sino yung pinakamaraming itlog doon sa replacement natin? Yun ang kukunan uli natin ng itlog para pisain. So, it's a cycle na gano'n na nagawa namin, sa strategies sa pagpili o para ma-produce yung itik na ito. So, from egg, pumili kami ng 65 grams lang, more than 65 grams, meaning kasi among na mga layer type ng itik sa buong mundo, ang Pilipino ang medyo conscious sa size ng egg o sa laki. Kasi parang pag kinain yung balot, dapat bilog, dapat round, dapat ganito yung kulay, dapat malaki. You know? So yun po yung naging consideration natin. Balik ulit tayo, 65 grams, pinisa siya, 18 weeks, pumili ulit tayo ng mga ganong kulay, ganong body weight, tapos kinuha ulit natin at 40 weeks old, yung magagaling mga itlog, and then cycle ulit more than 65 grams. So kaya pala natin at sinasabi ni Doc Sinan na yung demand nga po ngayon dahil doon sa mga experience siguro ng mga local racers natin na nagkaka-problem sila, merong iitlog ng isang linggo, wala na agad, may 5 buwan lang tapos na yung pangingitlog at buwan-buwan naglulugon yung itik nila, ano? Pag naglugo ng itik, kakain ng 1,000 ng 3 sako isang araw. Pag walang itlog yan, 3,000 na rin yan. No? So, yung na-contribute nung system na to, yung breed na magagamit natin, ay meron naman po tayong kiniklaim na production performance o potential ng itik na to. Nangingitlog siya at 4.5 months, no? At around 18 weeks ang first lay of egg, no? At ang peak of production niya, kaya niya ang 10 to 12 weeks na more than 90%. Dr. Rene Santiago ng Poultry and Livestock Research Station, Siatiaong Experimental Station sa lalawigan ng Quezon. Para sa mga nais na makakuha ng itik Pinas Kabayan, makipag-ugnayan po kayo sa Tiaong Experimental Station sa Barangay Lagalag sa nasabing bayan. Okay, kabayan. Yan pong itik Pinas ay matagal ng ideya na pinag-aaralan po mabuti ng ating po mga dalubhasa at nailagay po natin sa ating Agri-Fishery Forum kamakailan, kabayan ko, bago po mag-pandemic. At yan ay babalikan po natin sapagkat napakaraming tanong ang ibinibigay po sa atin. Incidentally, kabayan, looking back, at hindsight, kabayan, wika nga, meron po kaming kinuhang ideya sa isang inventor, kabayan ko, para mapatagal po ang buhay ng isang itlog na kagaya po ng balot, kabayan. Ito po ay binabalot po ng jelly, kabayan.
yung jelly na kinukuha po natin galing po sa Gracilaria. Ano po? Kapag kayan po ay nabalot, tatagal po ang itlog ng balot, itlog na balot sa mahaba-habang panahon para po hindi kaagad masira, kabayan. Well, marami pong mga bagay tayong pag-uusapan sa ating palatuntunan, ating alamin, kabayan. Okay, mabalikan po natin si Ginoong Asis Perez, kabayan. Pupuntahan natin muli siya, pag-aaralan po natin ng koneksyon sapagkat medyo malayo po siya kung di ako nagkakamali sa Tiaong, Quezon po ang ating dapat na maging panauhin sa araw na ito. We will try to get in touch again with Mr. Asis Perez, Attorney Asis Perez, na isa din po sa mga advocates po, kabayan, na may kaugnayan po sa environment po natin dito po sa ating bansa. Okay, kabayan, sana po may mga naibigay kaming kontribusyon sa inyo sa pamamagitan po ng ating palatuntunang ating alamin tungkol po sa mga bagay na may kaugnayan po sa larangan ng pananakahan at pangisdaan at siyempre pangingisda ng ating pong mga kababayan. Okay, ang inyong lingkod, Ka Jerry Geronimo, muli po nag-aanyaya sa susunod nating pagtatangal. Samahan po ninyo ang ating programa sa ating palatuntunang ating alamin at nasa Facebook pa rin po tayo at saka sa YouTube channel, kabayan. At yan po ay sa ating Alamin Official. Kabayan, ito po naman ang inyong lingkod, Ka Jerry Geronimo, nagsasabing ang larangan ng pananakahan, pangisdaan, mga palatuntunang pangkabuhayan, pati na po ang mga bagay na pinag-uusapan natin sa ating palatuntunang ating alamin ay ating pong pinangangalagaan. Hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat, kabayan, and God bless ang buong sambayanang Pilipino.